Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng taon at tayong lahat ay naghahangad ng kaligayahan. Subalit ang kaligayahan yan na matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yung bumaba si Jesus na kasama ang 12 at tumigil sa isang kapatagan. Naroon din ang marami niyang alagad, ang makapal na mga taong galing sa buong Judea, sa Jerusalem at sa baybayin ng Tiro at Sidon. Itinaas ni Jesus sa kanyang mga mata sa mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong ngayon nagugutom, sapagkat kayo ay mabubusog. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo ay magsisitawan. Mapapalad kayo kung kapuutan kayo ng mga tao, kung ipagtabuyan kayo at alimurahin, at kung itakwil ang inyong pangalan na waring masama nang dahil sa Anak ng Tao. Mag-alala kayo sa araw na iyon at magsaya, sapagkat magiging malaki ang inyong gantimpala sa langit. Sapagkat ganito rin ang inasal ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapot sa wimpalat kayo mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa wimpalat kayo mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Sa wimpalat kayong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo mananaghoy at mananangis. Sa wimpalat kayo, kung purihin kayo ng lahat ng tao, sapagkat ganito ang inasal ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay naghahangad, nangangarap ng kaginawahan, kasaganaan, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligayahan. Kung tayo ay masagana, ang ibig sabihin, mayroon tayong kayamanan, mayroon tayong kapangyarihan, mayroon tayong mga bagay na kailangan natin. Kailangan natin upang umalwan, maging maalwan ang ating buhay. Maging maalwan ang ating gawain. At dito natin masasabi nga na tayo ay masagana. Kaya't lahat ng ating pag-iisip, lahat ng ating mga kilos, lahat ng ating plano ay doon nais matungo sa kasaganaan na yan. Yung mga bagay na nasa ating paligid ay laging nagkaanyaya ng kasaganaan. Ito man ay material na bagay, ito man ay yung mga relasyon natin. Ito ay naghahangad, nagnanais magbigay sa atin ng kasaganaan. Yung mga tao na nais tayong makuha, silang lahat ay nag-o-offer, gustong magbigay ng kasaganaan, sapagkat alam nila na ito ang makakapag-anyaya sa atin upang tayo ay makuha nila. Halimbawa sa panahon ng eleksyon, malapit na naman, yung mga kandidato ay nangangako sa atin ng kaginawahan. Ipapangako lahat nila ang mga bagay, ang makapagbibigay sa atin ng kaginawahan upang tayo ay lumigaya. Subalit alam natin, minamahal ko mga kapatid, na ang lahat ng ito na nagbibigay ng kaligayahan at kaginawahan sa atin sa daigdig na ito ay hindi pa
matagalan. Malimit yung mga ibinibigay sa atin ay hindi nagtatagal. Yung mga pangako sa atin ng kaginawahan, halimbawa sa eleksyon, kung minsan ay napakadali. Pagkatapos sa eleksyon ay wala na. Yung mga bagay na nasa ating kuminsan ay hindi pang matagalan. Nawawala rin. At kuminsan dahil nawawala, tayo ay nagkakaroon na ng kalungkutan. Nawawala yung kaligayahan na ipinapangako ng kasaganang ito. Minamahal kong mga kapatid, kung ito ang kasaganaan, kaligayahan sa mundong ito, tayo ay hindi panghabang buhay naliligaya. Ang kwento sa buhay ni Alexander the Great, isang tanyag, isang magaling na military man. At siyang nagsasabi na ito ang napakalaking empire during that time. Sapagkat doon sa kanyang mga discoveries na mga lugar, sa kanyang military expedition, pasimula sa Macedonia, sa Greece, sa India, sa Egypt, ang dami niyang kaharian na natagpuan at na-discover. At naroon ang kanyang kapangyarihan, naroon ang mga kayamanan na napara sa kanya dahil siya nga ang nakadiscover ng mga lugar na ito. Subalit, ang kahilingan niya bago siya ay mamatay. Ang sabi niya, ang nais kong bubuhat sa aking kabaong papunta doon sa aking libingan ay yung mga doktor na nag-alaga, tumingin sa akin. At nais ko na sa aking huling hantungan, pag ito ay may prosesyon na papunta doon sa aking libingan, lahat ng mga coins na aking nakuha doon sa aking expedition, gold coins, silver coins, yung mga bato na talagang siyang magbibigay ng kayamanan, ang nais ko ay ito ay kinakalat nila doon sa aking daraanan. At nais ko rin na yung aking kabaong habang ako ay dinadala, ito ay bukas at yung aking mga kamay ay nakalaylay sa labas ng aking kabaong. Ang explanation ni Alexander the Great, nais ko na yung mga doktor na yan ang magdala sa akin, sapagkat nais kong ipaalam sa buong mundo na kahit anong tao, yan man ay doctors, lahat ng medisina, hindi nila mapipigilan ang kamatayan. Ang kamatayan ay nais kong ipasabi sa lahat ng tao na ito ay regalo ng Diyos at ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Yung mga coins na isinasabog ay nais kong ipaalam na ang lahat ng kayamanan ng daigdig na ito ay hindi mo madadala doon sa iyong hantungan. At yan ay hindi magbibigay sa iyo ng kaligayahang walang hanggan. Kaya't dapat lamang isabog yan sa aking daraanan. At yung aking mga kamay na naroon sa labas ng aking kahabaong at nakalaylay, nais kong ipakita sa buong mundo na sa paglisan ko sa daigdig na ito, sa aking kamatayan, sa huli kong hantungan, wala akong nadala na kayamanan na aking natanggap, nagbigay sa akin ng kaligayahan na pansamantala, subalit hindi ko nadala hanggang sa aking libingan, hanggang sa aking kamatayan. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga ng mga kayamanan, kasaganan sa daigdig na ito ay hindi nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ng kaligayahan na walang hanggan. Katulad ng nangyari sa kwento sa buhay ni Alexander the Great. Kaya sa banal na ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon lamang ang nagsasabi na siya makapagbibigay ng
tunay na kasiganaan, ng tunay na kaligayahan na madadala natin hanggang sa huling hantungan, hanggang sa pagharap natin sa ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ngayon, yung Beatitudes, ito ay yung mga aral ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kabanalan. Ang kabanalang ito ang magbibigay sa atin ng daan upang tayo ay humarap sa ating Panginoon at mabigyan ng tunay na kaligayahan. Sinasabi sa Beatitudes na mapapalad yung mga dukha, yung mga naghihirap, yung mga nagsisitanis, yung mga inaapi dahil sa anak ng Diyos. Ang sinasabi natin ng ating Panginoon na mga dukha at mahihirap, nagugutom, ay yung ikaw ay naghihirap dahil hindi ka umaasa sa mga material na bagay ng mundong ito. Mari ikaw mahirap, mari ikaw ay mayaman. Subalit sa kayamanan at mga material na bagay na nasa iyo, ay hindi ka doon umaasa. Kundi ang inaasahan mo lamang ay ang Diyos na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na kung mawawala ang Diyos na ito, doon ka maghihirap. Na kung mawawala ang Diyos na ito, ay hindi mo makakamtan. May kulang sa iyong buhay. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon na dukha. Sapagkat ang kailangan natin ay yung total dependence sa ating Panginoon na wala tayong hinahangad sa daigdig na ito, kundi ang makasama natin ang ating Panginoon. Pero hindi naman sinasabi ng ating Panginoon na maging dukha tayo, na wala tayong ginagawa. Ang sinasabi niya ay dapat gawin natin ang ating makakaya. Subalit sa lahat ng makukuha natin, sa lahat ng makakamta natin, ito man ay kasiganaan sa daigdig na ito, naroon pa rin ang ating dependence o kaya ay yung kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya dito sa sawing palad, sawing palad kayong mayaman. Ang sinasabi niyang sawing palad ay kung ikaw ay umaasa sa iyong kayamanan, umaasa sa mga taong tutulong sa iyo, umaasa sa mga taong magbibigay sa iyo ng kaligayahan, at nawawala yung Diyos, yung Panginoon sa iyong buhay. Sawing palad kayo, sapagkat ang lahat ng tao na inaasahan natin, ang lahat ng kayamanan na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, ang lahat ng yan ay mawawala. Ang lahat ng yan ay hindi natin madadala sa ating patutunguhan. Kaya't sinasabi niya, sawing palad kayo kung dito kayo ay aasa. Sa Beatitudes ay sinasabi niya na yung paghihirap ay hindi kamalasan, kundi ang paghihirap ay tinuturuan tayo na maging maligaya sa maliliit na bagay. Subalit tayo ay napapalayo sa material na bagay at ang ipinapalit natin ay yung ating magandang relasyon sa ating Panginoon upang ang ating Panginoon ay nasa ating buhay. Sa Beatitudes, ang kamatayan ay hindi sinasabing ito ay katapusan ng buhay, kundi ito'y simula ng panibagong buhay na kasama ang ating Panginoon. Yung kabiguan ay hindi katapusan, kundi ang kabiguan ay nagbibigay sa atin ng panibagong pasimula. Isang chance upang tayo ay muling magsimula at makita natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Yung paghihirap ay hindi parusa sa atin, kundi yung paghihirap ay upang tayo ay patuloy na magsikap, upang sa gayon sa pagsikap na yan ay makamtan natin ang tulong ng ating Panginoon, upang tayo ay lalong mamunga, tayo ay lalong guminhawa. Minamahal kong mga kapatid, ano ang mensahe nito sa atin? Napakaganda ng mensahe nito sa atin. Anuman ang ating kalagayan,
mayaman na kayo, mahirap mang tayo, ikaw man ay makapangyarihan, ikaw ay man ay simpleng tao, tayong lahat ay inaanyayahan ng ating Panginoon na ang ating pag-asa ay siya lamang. At kung siya ay nasa ating buhay at lagi tayo humingi ng tulong sa Kanya, doon natin makakamtan ang tunay na kasaganaan na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Minamahal ko mga kapatid, sana tayo ay mamuhay ng sagana sa ating Panginoon. Sapagkat tunay ang sinasabi niya, magala kayo sa araw na yon at magsaya, sapagkat makakamtan ninyo ang gantimpala sa kalangitan. Pagkatapos ng blessing ay mayroon akong announcement para sa Sydney. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayong lahat bilang mga Kristiyano ay dapat maligayang Kristiyano. Subalit ang kaligayahan yan, ang makapagbibigay lamang ay ang ating Panginoon. Sumunod tayo sa Kanyang utos at aral, at tayo ay magiging maligaya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.